Father Angelo Bassett from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. We are under the Catholic Church of England and Wales. So kami yung mas open sa scientific explanations about life, especially about marriage. Paminsan-minsan po, mapapanood niyo ako sa TV5, sa Good Morning Kapatid, at sa Julius and Tintin Babaw, sa 1PH at TV5. Billionaire News Channel. At sa AKMJS mo na yan. Lumalabas po tayo doon kapag may usapin tungkol sa relasyon, sa mga problema natin, no? Especially relationship. Now, I'd like to give you some statements from the studies ng mga scientists. Number one study, kapag daw nag-asawa ka, mas humahaba ang buhay kesa dun sa single, yung hindi nag-asawa. That's established, no? Second, kapag daw lagi mong nire-respeto at minamahal ang asawa mo, ito ay nag-aalis ng stress sa inyong pamumuhay. Nababawasan ang argumento, nababawasan ang diskusyon, nababawasan ang pagtatalo. Pangatlo, it's actually a question. What is your heart's deepest desire? According to Harvard study, our deepest desire is actually to live longer. Kasama na yung kagustuhang yumaman. Kasama na yung kagustuhang humaba ang buhay by having good health. To live longer. That's the desire of your heart. According to Harvard study also. Now the question is, bakit mayroong mga gumigiba, hindi kinakaya, or iniiwan kagad yung asawa? Meron actually sikreto how to have all those deep desire sa puso natin. Ang tao ay hindi nagsasawang tuklasin ang solusyon sa ating mga problema. Because in the Bible, you will only read na husbands, love your wives and do not be harsh to them. Sa wives naman, wives, submit and respect yourself. Respect your husband. And without explanation. God does not explain in the Bible. Basta sinabi lang niya. Tayo naman, as human beings, especially if hindi tayo naturuan ng tama, we would assume na suggestion yun. Suggestion yung pag-submit sa husband, suggestion yung pag-respeto sa kanya, yun ang ating assumption, which is actually wrong. If you go back to history, it was the Greek people who invented democracy. You can never find any democratic principles in the Bible. So if we whenever we deal with God, it's always not subject to your explanation, not subject to your stipulations, not subject to your conditions. Wala kang choice kundi sumunod ka lang. Why? Because it's divine law. It's your wife's nature na mahalin siya. And she can only grow if lagi mo siyang ipapamper na pagmamahal. Di ba? Kaya if you fail to love your wife, you are violating her nature. Kaya the marriage will surely malfunction. At yung malfunctioning na yan ay can last for a lifetime. Maaalala niya. Nung magkasakit ako, hindi mo ko inasikaso. Dinadaan-daanan mo lang ako. Nakatuto ka lang lagi sa mobile, sa cellphone mo, etc. etc. Maaalala ng babae yan? Kahit 10 years, 20 years ago. So, the violation lasts a lifetime. The violation to divine laws, to natural law. Sa husband naman, if you fail to respect him, sinasagot-sagot mo, pinabaldita mo, hindi matutuwa talaga yan. Matatandaan din ang husband yan, kahit ilang taon na.
That once upon a time, you disrespected him. That once upon a time, minaldita mo siya. That once upon a time, nag-shopping ka nang hindi niya alam. Once upon a time, nagdesisyon ka na nagdesisyon sa bahay nang hindi niya alam ng husband mo because ikaw yung mas malaking kumita. Because ikaw yung feeling mo may authority sa tahanan. Now, ang produkto may kanya-kanyang design. Yung cellphone nyo, yung laptop nyo, may design yan. Dinrawing muna yan before ginawa. At hindi ka makaka-contest, hindi ka makaka-oppose, hindi ka makaka-kontra sa design ng produkto because tapos na. And only the author of that product knows how to fix it kapag nagka-problema. Di ba? Pag nag-malfunction yung cellphone nyo, saan yung dadali? Eh, dito sa gumawa mismo. Now, take that concept into marriage. Marriage is a product of God. Hindi na masusunod dito kung ano natutunan mo sa parents mo or sa kapitbahay mo or sa society about marriage. Hindi na ikaw masusunod dito. Kaya kung gusto mong maging maayos ang produktong marriage na pinasok ng yung dalawa bilang mag-asawa, you have to comply with what the author is telling you about marriage. And I'm glad to know, kanina ini-interview ko sila, that they are on the right track. And the secret is to continue doing that. Galit ka man o hindi, may pera man kayo o wala, may bagyo man sa buhay o wala. You have to do that consistently. Yung sinasabing respeto at love sa isa't isa. Dahil pag nag-fail kayo, isang araw lang, ma-miss nyo lang, na mag-kiss goodbye sa asawa mo paglabas mo ng bahay. Isang araw lang, ma-miss mo lang yan. Iba na yung iniisip ng asawa mo. Why? Because scientists said it has to be supplied on a daily basis. Pati pagtulog, kailangan kumiss sa asawa. Good night, hon. Good night, darling. Pag yan na-miss mo, iba na iisipin niya. Because it is a natural need on a daily basis. So gusto nyo malaman yung design ng marriage? Because most of my weddings, every time na nagtatanong ako, who believes in perfect marriage? Aba, wala nang tataas. Ito kaya? Tignan natin. Who believes in perfect marriage? Raise your hands. O talaga may problema tayo. Wala na naniniwala na may forever. Hindi ko ba alam na dinidesisyonan niya? Gusto ko magkaroon ng forever. Gusto ko magtagal tayo magsama. Okay, very good. Gusto ko sabay tayong tatanda. Okay, very good. So it always depends on what you do to each other para matupad yan. Nasa kamay niyo pa rin yan. And remember this, anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi ka niniwala eh. Saan susunod yung katawan mo? Dito nagsisimula lahat yun eh. Kaya, any success, or the success of any marriage depends on how you think or what you think about it. So, wala kang niniwala sa perfect marriage, let me explain to you. Because sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. So, let's define perfect. Perfect means alignment. Alignment to what? To the standards. Yung produkto. Sinusunod mo yung sinasabi ng produkto. Pag sinabi ng author doon sa manual niya, huwag yung ilapit sa apoy. Masisira yung cellphone mo o yung laptop mo. Huwag mong ilapit sa tubig. Masisira, mababasa. If you continue following that, may enjoy mo yung produkto na matagal. Tama. The same with marriage. Pag sinabi sa Bible ng Diyos, respect your husband, hindi yan subject sa ating stipulations. Wala kang choice kundi sumunod lang. Gigalit ka o hindi. Kaya hindi ka binibigyan ng pera o binibigyan ka. Whatever the situation is, you have to do it yung pagrespeto. Pati yung love na kailangan ng asawa. Hindi na ito subject sa stipulations mo. Nandun nga sa Article 1. So, what's the meaning of perfect? Alignment. The same with your life. Kapag lahat ng nangyayari sa buhay ninyo, pabor sa inyo, you can definitely say, I'm living a perfect life. Because nasusunod yung mga expectations nyo. So sa marriage, you have to align yourself to the design of the marriage. Ano sabi ng marriage sa Article 1 ng Family Code? A special contract between a male and a female, not subject to stipulations. Pag sinabi stipulations, ito yung terms and conditions na pinapasok mo sa marriage.
Hindi na ito subject sa iyong mga terms and conditions. Ano na yung pinapasok natin sa marriage na madalas? Dinadala natin yung ating mga bisyo. Ang mga bisyo ay mga bagay na ginagawa natin upang tayo masatisfy. Tayo ay matuwa sa sarili natin. Self-satisfaction ang tawag doon sa mga bisyo na yan. Mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pagpasok sa marriage, iiwanan na po yan. Bawal na po. Kaya di mo pwede sabihin sa asawa mo na pinakasalan mo akong sugarol, magtiis ka. Pinakasalan mo akong maldita, magtiis ka. Bawal na po yan. Sabihin mo sa husband mo, maldita ako, magtiis ka. Sasagot-sagutin mo lagi. Tingnan natin kung magtutuwa sila. Kung may background ng violence yan, violence, magiging violence sa iyan. Not subject to our stipulations. Napakalinaw ng family code. Balikan nyo, kahit i-google nyo ngayon. Ako ba sinasabi ito ni Father? Iwanan ang bisyo, mga bagay na nagpapasaya sa atin. Dahil, ang pasasayahin mo na ay sino na? Brian. Yung wife na, pasasayahin mo. Rika. Sino na pasasayahin mo? Siya na. So yun ang guiding principle nyo dapat sa araw-araw ng inyong buhay. Gagawin ko to, matutuwa ba asawa ko dito? Before I do this, matutuwa kaya siya? Dapat may question laging ganun umaandar sa isip mo before you do anything else. Ha? Tuturuan ko yung anak ko ng ganito, matutuwa kaya siya? Feeling din na asawa mo, leader din siya. Okay, kukorek natin yung ganyan. Okay. Leadership in the home. Struggling ang bawat couples dyan pag hindi natin inayos. Okay? Kunin natin sa Genesis chapter 1. Verse 26, and God made the male and the female and gave them both the authority to have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, and every living thing that crawls. Pareho kayong powerful, may authority, parehong pwedeng mag-dominate ng mga bagay sa mundo, except for human beings. So, doon malinaw na binigay ng Diyos ang image niya sa male and female, at pwedeng umasenso kahit walang asawa. Pwedeng yumaman kahit walang asawa. Pwedeng maging presidente o leader ng isang organisasyon ang kababaihan. Pero, nung dumating ang chapter 2, nung sila ay nagdesisyong pitasin ang pinagbabawal, siyang marriage sa katotohanan ay pinalitan ng Diyos ang organizational setup. Nabago ang organizational setup. Bakit? Kasi alam ng Diyos na pag itong dalawang to, hindi ko inayos, pwede sila magpatayan. Pwede sila mag-compete sa isa't isa. Pwede silang maglaban lagi dahil hindi yan pumapayag na nagpapatalo ang isa't isa. Pareho yung competitor. So sinabi ng Diyos sa babae, Genesis 3:17, 4 na bagay mararanasan mo dahil sa desisyon mo pag-aasawa. Number 1, mahirapan ka sa panganak. Your pain will increase in childbirth. Second, maraming side effects ang pagbubuntis. Pangatlo, your desire will always be to your husband. Lagi mo na naisin ang husband mo sa tabi mo. Lagi mo hanapin. Gusto mo, umuwi lagi ng maaga. And you cannot control that. It is your natural design. Pag nag-asawa ka, it will naturally kick in. Hanapin mo lagi ang husband mo. Kaya required ka mag-update. Ha? Pag alam niya, uuwi ka na ng 5:01, tapos 10 o'clock wala ka pa, galit na yan. Required mag-update. Sa ayaw at sa gusto mo. So, inayos na Diyos yung organizational setup. You will have to submit to your husband. The fourth statement ng Diyos sa babae, He will rule over you. Malinaw, di ba? Kaya you cannot bring the concept of equality into your home kung gusto mo na maayos na pagsasama. Diba? Inayos na ng Diyos yan from the very beginning. Huwag ka nang magkipagtalo. Hindi na yan subject sa iyong stipulations. Okay? So again, what is marriage? Special contract. Iiwanan ang lahat ng bisyong nagpapasaya sa inyo. You want to know your job description? It is there. Article 68. Rights and obligations of spouses. Yung patuloy na pagsusupply ng love, loyalty, honesty sa isa't isa sa araw-araw without any conditions.
Because you need that to be functional on a daily basis. Okay? Finally, another definition of marriage is from the word gem, precious stone. Dalawa kayong precious stone. Kayo ay pag-iisahin. Tayo sa gusto. How? Nature will test you. Yung mga decision makings ninyo. Ano ba ginagawa kasi para maging pure yung precious stone? Inaalis yung dumi, inaalis yung mga alikabok, lupa, tubig, whatever. By pressure and heat. Diba? So, nandito talaga yung pag-argument, pag-aaway. Pero hindi nyo kailangan sukuan ng isa't isa. Because nature is really testing you. They will test you to become one. And Mark Twain, American philosopher, said, you can never understand marriage until you reach a quarter of a century. Statistically, tama siya. Sinek ko. Nag-survey yung Rappler. Kaya, don't brag about your 10 years, 15 years, 20 years of marriage. Brag around once you reach 25 years, which is equivalent to silver. Yan, unang challenge sa inyo. Pangalawang challenge, most valuable stone is gold. For another valuable stone is gold. 50 years together. Kaya, ang sikreto, para magsabay kayo talagang tumanda, huwag niyong stressin ang bawat isa. Why? Because kahit iniwanan niyo na yung vision niyo, yung mga sakit na minana niyo from your lolo-lola, 4 generations backwards, ha? Kahit magtanong pa kayo sa doktor, 4 generations backwards, kung ano mga pinagagawa niya, sa dugo niyo, sa inyong DNA. Pag in-stress ka, magigising yan, hanapin yan, merong cortisol, liquid, na from the brain, pag puro ka pag-aalala, puro worries, hanapin niya yung weak part ng katawan mo. Kung saan nandun yung sakit na minana mo. Kaya magugulat yung mga doktor, wala ka namang bisyo, ba't ka nagsakit? Na-stress. At sinong una mang-i-stress sa'yo? Asawa mo. Siya lagi mong kausap, siya lagi mong kasama. Yan. Hindi yung society. Yung asawa mo. Kaya huwag niyong stressin ang bawat isa. Kasi bahagi siya ng katawan mo. Katawan mo rin yan? Brian. The same with you, you also feel ownership to one another. The moment you told each other, you're mine. Kahit wala pa yung kasalan, sinabi niyo na, you're mine. Hindi ka na pwede makapag-usap kahit kanino. Pag-aari na kita. You immediately activated the relationship law. You feel ownership to one another already. Kaya nga nung makita ng lalaki, yung babae, after gawin, hugutin sa kanyang tadyang, anong ginawa ng lalaki? This is now bone of my bones, flesh of my flesh. Wala pang pitas na nangyayari doon, ha? Wala pang marriage na nagaganap. Inaangkin na ng lalaki yung babae. Doon nagsisimula ang marriage. And you feel the ownership to one another at nilagyan ng restrictions ang kanyang mga kilos o galaw. Okay po? Clear? Malinaw po. So, who now believes in perfect marriage? Huwag mahiya. I hope na-explain ko ng tama at maayos. Ha? Manindigan. Gusto ko po yan. Masayang buhay. Kasama kang tumanda. No? Masagana. Habang nagtatagal kayo, according din sa pag-aaral, tumataas yung value niyong dalawa. Kaya nga gold, 50 years eh. Next is diamond, 75 years. Diba? Try to reach that. Because at that level, malaki na yung binabayad sa inyo ng tao. Dahil mataas na ang value niyo together. So how to do that, Father? Listen to Einstein. Only a life shared with others is a life worth living. Kaya gusto niyo di kayo mainip, maboard sa inyong pagsasama? Ang tagal no, di ba? 75? Di kayo mabuboard dyan. Just discover something that solves humanity's problem. Like business. Pag business kayong dalawa. And there will always be a good reason for you to wake up in the morning. Because you are serving yourself to the people. And they will pay you kahit saan kayo tumira. So discover your fruit. Because that's the first instruction of Diyos. Be fruitful before multiplying. Yun ang problema natin mga Pilipino. Akala nila yung pagiging fruitful, making many babies. It's wrong. You should be fruitful para ko. Ano ba yung paramihin mo? Paramihin mo ang sarili mo. Parami kang mga anak. You can sustain the needs of all these children.
I hope it makes sense to you. And to close this, maglalambing lang po kami sa inyo. Pero kami pala ng Diyos Foundation. Pumunta po kami sa mga mahirap na lugar to do parenting seminar so they can produce functional children to society. Whatever we do, damay tayo affected tayo. So this is our way of helping the government reduce poverty and ignorance of the Filipino people. And we need your help. Pag-ikot po ng basket namin, kung ano man ang kakayanin ng inyong puso, malaking tulong po yun sa amin. Congratulations to the both of you, Brian and Rika. Thank you. We will now proceed to the marriage